Pinunaan ng ilang senador ang ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 national budget. Patutsada ni Senadora Amy Marcos, tila may himala raw na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Hango sa linya ng isang sikat na pelikula, nagpatutsada ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos sa naipasang panukalang national budget para sa susunod na taon. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na. Unang kinastigo ni Senator Marcos ang liderato ng Senado na anya ay hindi pinakinggan ang kanyang hiling na gawing klaro ang diskusyon sa budget, partikular ang BICAM meetings bago ito papirmahan sa kanila. Gate ng Senadora, hindi sila binigyan ng paunang kopya bago papirmahan ang BICAM report. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Sinita ni Senator Marcos ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinwestiyon din ng Senadora ang mas malaking pondo na ibinigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Laking gulat din daw ni Senator Marcos ang paglusot sa BICAM ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP na una nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala? 26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas, sa halip ay inutas-utas. Iisa lang daw ang basa ni Senator Marcos. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa pagpapalusot ng BICAM sa AKAP funds. Kasama ng Senado sa maling programa. May mali. Something is wrong. Nagpasalamat naman si Senator Marcos na ipinagpaliban muna ng Pangulo ang pagpirma sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa itong mabuting senyales ng demokrasya. May kapangyarihan anya ang Pangulo na pag-aralan at kung aaprubahan o hindi ang panukalang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.